I'm back and welcome to another day, another base series. So for today we have my deck reveal. So hanggang ngayon di pa rin ako nagpapalit ng deck case. Ito pa rin, solid eh. Wala pa akong nakikitang okay na 3D deck case talaga. Natutuwa naman ako dito. Pwede na, tsaka mura lang, parang 200 or 300. So moving on sa deck reveal. So yung deck ko na to may 1 or 2 base na hindi ko talaga pinapalitan. And yung third base usually yun lang nagro-rotate. Yung purpose ko lang is maging consistent. So ayoko yung papalit-palit masyado ng base sa deck. Kasi parang inaaral ko talaga every match para ayun, alam ko paano laruin pag naglaban. So kung kahit anong shuffle man deck ko, okay lang kasi parang feel ko, alam ko paano kalabanin yung kalaban pag ganun yung matchup. Pero yun lang iniisip ko para maging confident din. So first up is Incredible Hulk. So of course Wiro, super staple siya sa deck kasi ito na yung pinaka best blade sa lahat talaga eh. Kaya Incredible Hulk kasi and green, all green. So yung build ko for Wiro is 160 Hexa. Best blade na ngayon Wiro. So tanggalin na natin lahat ng weakness niya. So Hexa kasi may burst resistance and defense na din. Kahit balance tip siya, malakas yung defense niya. And 160 para hindi masyado boring yung laban. Para may palo siya. Dahil sa 160, nakakadaming extreme at over finish na ako sa mga kalaban. Yung usual top meta is naka-ball, 960 ball, or free ball. Pero burstable kasi. So, ito, Hexa tayo. Main cons is, pag hindi pa masyado malakas sa RPM mo, hindi mo ma-outspin lahat ng stamina bits. Minsan, natatalo ko naman yung mga stamina bits kahit naka-Hexa ako. So, lakasan na lang talaga ng hila. Another con is, pag nag-rail ka, baba lahat ng confidence mo. So, ito na nga ginagamit ko para sobrang taas ng confidence ko. Pero pag nag-rail na, naku, baba na. Wala na. Ubos na kagad stamina. Or baka mag-self pa. Pero yun. Ito ang best Wiro build para sa akin. Next is CDG. Matic yan. CDG 560 Elevate. Cons nito, ito yung pinaka-thrower ko lagi. Pero pag nilagay ko to sa deck, sobrang taas ang confidence ko maglaro. Ayan, kasi feel ko mananalo ako lagi kahit lagi siya nagsa-self, lagi nagbo-burst, and lagi nag-extreme mag-isa. Parang pampaboost ng moral to para sa akin pag nasa deck ko. Madalas naman kasi nakaka 1 point siya. And minsan nakakapitik pa nga sa extreme at over. So yun, 560, best ratchet talaga sa CDG. Wala nang iba. 960 ginagamit ng iba para hindi ma-burst. Gamit ko na kasi sa iba yung 960. And 560 talaga. May pitik and spin equalization. Paano ko siya nil-launch? Either swabe or hard launch lang. Di na ako masyado nagsa-soft launch sa CDG. And ang bagong addition sa aking deck, Shark Scale na 960 low orb. Para sa akin, ito na talaga yung best build para sa Shark Scale. Yung blade niya kasi bilog. So, ang taas ng stamina niya. Di ba, paborito ko din yung Drun Buster. Problema sa Drun Buster, wala siyang stamina. Yung Shark Scale, same sila pumalo ng Drun Buster. Tapos may stamina pa. So, parang perfect attack blade na talaga siya for me. And with low orb, nilolower lang natin yung height talaga ng Shark Scale. Para kahit mag-rail siya, magmumukha siyang attack blade na lang. Hindi matatanggal yung low orb. So, yung weakness lang nito is, yun, burstable ang low orb. Kaya 960 din kasi perfect ang mga bilog na ratchet sa Shark Scale. Wala pa tayong 060 kaya 960 na ang closest sa circular na ratchet. So with the circular ratchet, mas magagamit mo yung blades ng Shark Scale. So ayun, mataas stamina, mataas yung attack. So perfect na third base siya para sa playstyle ko. Honorable mentions. Ang dating third base ko, Phoenix Wing 360 Rush. Second honorable mention, Tyranno Beat 170 point. So 70 height talaga ang perfect sa Tyranno Beat. Kaya dati 770. Ngayon 170 na. Point or rush actually. Pwede naman pagpalit. And last is Whale Blast na naka-wheel. 760 kick. So sa lahat ng blast na combo na ginamit ko, kick lang talaga yung kaya kong gamitin. Wall ball, nababurst, Hexa, nagsa-self, free ball, di ko kayang gamitin, nagbaburst din mag-isa, kick talaga kasi may burst resistance. Kung mapapansin nyo, wala akong ginagamit na blade na under 37 grams. Except Wizard Rod. Yung Wizard Rod na to parang 35 point something. So almost 36 grams. CDG, 37. Shark Scale, 37. Phoenix Wing, 38. Tyranno Beat,
37. Whale Blast, 41 to. 41.5 dahil sa wheel. Tapos pag naka-jage or slash around 38, so okay na din siya. Mas okay sana kung may Valkyrie chip. Ipapasok ko na talaga ito sa deck. Pero for now, ito lang muna siya. So that's it for my deck reveal. So ayun lang. Madalas naman consistent yung results ng deck kasi hindi naman ako masyado nagpapalit-palit ng base. Kada laban and talo, experience siya kung paano ko siya gagamitin. Sa next tournament, sa next laban ko, kada talo, parang big experience pa rin siya talaga. Kaya hindi ko talaga tinatanggal sila sa deck. For sure, sa future, magkakaroon pa ng top meta blades. Ayun, yun yung nangyari sa Shark Scale. Kaya halos lahat may Shark Scale na ngayon. And that's it. Let me know your go-to deck sa comments. Ginagamit nyo ba yung combos na ginagamit ko ngayon? And with that, always remember, fear the blader, not the bay.